sa another episode ng Sam and Mark Show! Oy, nandito kami ngayon sa Treetop Adventure. Dito yan sa Subic. Ayan, parang lang sa kaalaman nyo, ang segment na to ay tinatawag na On The Spot. Ang On The Spot ay pumunta kami sa iba't ibang mga lugar, katulad ngayon nandito tayo sa Subic. At syempre, pinapakita namin ang iba't ibang kagandahan dito sa ating park. Na ngayon, nandito tayo sa Treetop Adventure. Actually, ang ano natin dito is canopy. May explain pa nila kuya yun later. Pero sa ngayon, we want you guys to see. At enjoy nyo lang ang rides kasama namin. Ayan, kaya tara. Sisimulan natin ang ating Treetop Adventure mula sa ere. Ito ang tinatawag na Canopy Walk. Ang Canopy Walk ay mayroong 5 stations at 4 walks. At ang total na haba nito ay 150 meters. So, maglalakad ka at sasakay ka pataas ng pataas. Katatapos lang natin maglakad. So ngayon, tara, sakay tayo at tingnan ang magandang view. Ang rides na ito ay pataas ng pataas mula 50 feet until 70 feet. And we have 500 meters trail to hit para sa trekking adventure natin. And we have survival demo na nga po sa loob ng gubat. Sa na po yung paggawa ng apoy using bamboos and utensils, and you will experience the water from water guys. Yung mga baging natin na may tubig. The source of water inside the tropical rainforest. Ayan po, taga dyan lang ako. Pamilyar naman kayo sa mga icon. Taga dyan lang ako. Ba't hindi tayo maliligaw? Pero mas maganda kung meron kayong flashlight tsaka baon. Baka gabi din. Aga-aga pa, hotel. I think pamilyar na kayo sa lichens. Canopy ride kanina. Oo. Ito po yung mga amag, lumot sa puno. Oo. Indicators of clean air po yan. Pag malinis ang CHKN. Ayan, yun na po yung ratan. Okay. Good for furniture, good for handicraft maintenance basket. Ang elastic fiber na lumalabas sa gitna, yun na po yung ratan na nakikita nyo sa mga market, mga ready-made na yun na po yun, no, lumalabas po. Oh guys, nakita na itong malaking puno na ito. Ito ang tinatawag na kupang tree. Ito ang ilan sa ginagamit bilang kubiertos, chopsticks o mga matchsticks. Oh, laki oh. Bukod sa kubiertos at kung ano-ano mang kasangkapan, ang kupang tree o ang puno na ito ay ginagawa din nilang bahay. Uy, nandyan pala kayo. Welcome to my crib. Pasok kayo. Tayo ngayon ng poison ivy. Ay, Ayan. Isa sa uri ng ivy plant. In this tropical rainforest, we have two types of ivy plant. Yung bagging, yung kalaban ni Batman, I think you're familiar na doon. Yung bagging na yun, pag na-hit mo yun inside the forest, nasusunog yung balat mo. Ito naman, magkakaroon ka ng allergy. Isa siya sa uri ng puno. Oo. And yun na nga po, in this tropical rainforest, ito yung madalas nating ma-encounter sa loob. Kasi ano lang siya, kaparehas lang siya ng ibang halaman. Hindi mo na mamalayan na hawakan mo na pala siya. Okay, yung pong gas na pinuproduce niya itself, meron siyang alikabok sa ilalim ng dahon. Ayan. Yun po yung pinaka-defense mechanism niya. Yan. Pag na-scratch mo yan, magiging reddish yung skin mo, magkakaroon ng pantal-pantal, mamamaga. May allergy na po. Mas marami, mas delikado. Ibig sabihin, hindi ka naman mamamatay. Ibig sabihin, mas magandang
gamot mo na siya agad. Anong gamot? Ang magandang tanong, madam, ang remedy or antidote for this poison ivy is yung urine. Fresh urine. No? So guys, konting medical discovery for us na ang urine ay nakapaggamot ng poison ivy na poison. Ngayon, kung damay-damay tayo, kaibigan, wala nang isip sana, wala nang dirian, ha? Sa aming pagbabalik, more pasyal. Dito lang yan sa Treetop Adventure, Subic. Continuation po ng ating Treetop Adventure. Ngayon naman, let's learn the jungle survival techniques. Unahin po natin yung paggawa ng utensils. Gagawa tayo ng sample ng baso, kutsara, tinidor, disposable rice cooker using bamboo. Ayan po, umpisa na po natin yung pag-chop ng bamboo na po. Kailangan, paislant, no? You want to chop bamboo, kailangan paislant. Yan po yung right angle kung paano pumutol ng bamboo. Paislant, away from your body, safety first. Tinuruan din tayo kung paano gumawa ng baso, kubiertos, at syempre, lutuan. Dapat ang gagamitin mong dried bamboo for fire making, yung kukunin mo, yung naka-stand sa base. Okay, huwag po kayong pupulot lang nung natumba na. Wala yan. Hindi siya advisable kasi nag-absorb na ng water yun. Nagmo-moist pa minsan. Kaya mahirap siyang pa-lingasin o paritigin. Siya nga pala yung slit hole or yung groove na ginawa natin para po yan sa oxygen. Alright? Did you remember the three elements, the three components of fire? Oxygen, fuel, Fuel, and heat. heat. Yan, friction. Okay, babalik ka rin lang natin. Kukuha naman tayo ngayon ng kindling or the pusot. No? Yung pinaka-fire starter natin, pusot. Ayos. Panglima, pointed stick. Ayan, gawa ka lang ng pointed stick. Ito po yung magiging ember folder. After mong kiskisin, yun po yung setup yan. Pwede mo na umpisahan yung pagkikiskis or yung paggawa ng apoy. Alam nyo ba na ang paggawa ng ganitong klaseng apoy ay hindi lamang ginagawa noong unang panahon? Pero kahit ngayon, ang mga campers ay gumagamit pa rin ng ganitong paraan. Para syempre mas safe at hindi mo na kailangan magdala ng posporo o lighter. O, di ba? At yan na nga, nakita natin kung paano gumawa ng apoy sa gubat. Kung ang nakita natin ay isang patikim lamang ng isang tour na kung saan ikaw mismo ay natututo regarding sa bamboo, sa paggawa ng apoy, meron tayong tinatawag dito survival tour kung saan for 3 hours, and siguro higit pa doon, syempre ang lakbay for 3 hours, ikaw mismo ang gagawa ng mga yon. Ikaw mismo ay makaranas ng kung ano ang ginagawa ni Kuya kanina. Next week, dito yan sa Travel Zone, ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang rides at group activities na pwedeng gawin dito yan sa Treetop Adventure, Subic. Hi! Ako po
po si DJ Once, ang bading na laging may booking mula sa nag-iisang FM station ng ABS-CBN, ang MOR 101.9, My Only Radio for Life. At kayo po ay nanonood ng Sam and Mark Show. O guys, ngayong linggo sa Real You, kilalanin na natin ang nanalo bilang Mr. and Miss Marketing World 2016 ng PUP. Tara! Kuya, musta naman na experience na ikaw nanalo ng Mr. Marketing? Sobrang laking blessing po para sa akin dahil unang-una po hindi ko po siya ine-expect na mananalo ako ng ganito kalaking title. Saka ang gusto ko lang naman po is yung experience na magkaroon ng magandang memories kasama yung mga candidates, kasama yung mga kaibigan ko, at sobra-sobra po yung natanggap ko pa. So, sinong nag-inspire sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na, ay, sige, sumali ka dyan sa pageant na yan? Yung mga kaklase ko po. Actually, hindi ko po alam yung pageant na to. And then, inintroduce po ng mga kaklase ko sa akin. Sabi nila, try mo, kaya-kaya mo yan. So, naisip ko kung yung mga kaklase ko naniniwala na kaya ko, bakit hindi ko siya gagawin, di ba? Why not maniniwala din ako sa sarili ko? Ikaw, ilan ba kayo naglaban-laban ng lalaki para makuha yung corona na ito? Doon sa mismong coronation night po, siyam po kaming napili. Pero nung screening po, madami din pong nag-try na makapasok doon sa final 9. So, masarap ba yung experience na ganyang unti-unti mong na nagsimula ka as hinata ka lang ng mga kaibigan mo hanggang sa ngayon, ikaw ang nanalo? Sobrang saya po kasi pag ang isang bagay po hindi mo siya ine-expect, sobrang masarap sa feeling. Saka sobrang worth it lahat ng trabaho, lahat ng pagod. Yun po. So, after this, after makagraduate ka, ano ang pinaka-main na goal mo? Ano yung pinaka-gusto mong tahakin na daan? Sa ngayon po, hindi ko pa sigurado. O kumbaga, nag-iipon pa ako ng mga experience para papagdesisyonan ko kung ano yung tatahakin ko na landas. Pero ang gusto ko po talaga is magstay at magtrabaho dito sa Pilipinas at tulungan yung pamilya ko para makabawi ako sa kanila. Sa aming pagbabalik, kilalanin naman natin dito sa Real You ang nanalo ng Miss Marketing World 2016 ng PUP. Hi, I'm Ria, Bella, and Mary Flor. Tala. Anyway, sige, may mga gusto ba kayong batiin? Hi sa lahat ng mga Electronites, Arriba. BRJR2A. We are the winners of Mr. and Miss Marketing World 2016. And you are watching Sam and Mark Show. So, ayan guys, kasama na natin ngayon ang winner ng Miss Marketing World 2016. Siya po si Miss Sheena De Chavez. Yun. Hi ma'am, good morning. Hello po, good morning po. So ma'am, ano po yung pakiramdam na kayo ang nanalo ng Miss World na? Okay lang. Premonition yan, premonition. Uy, oo. Para premonition Actually, premonition ito ha. Malay nyo, itong kasama namin ngayon, ang next na Miss World ha. Kamusta naman ang pakiramdam dahil kayo nanalo na Miss Marketing 2016? Siyempre, I'm grateful po and I'm very honored na ako yung makrown as Miss Marketing World 2016 kasi alam naman po namin lahat na ito yung goal namin. Una pa lang na sumali kami dito. At syempre, gusto rin namin maging ambassadress ng aming course which is marketing. So, ano naman ang iyong mga goals ngayon na nanalo ka ng ano? Ano yung mga naiisip mong gawin? Lalo na, alam mo yan, you represent Miss Marketing.
Are there anything that you want to achieve? So yun po, bilang po Miss Marketing World 2016, I want to act as ambassadress of our organization, which is the marketing. I want to be active in every project that our organization have to show with my fellow marketista. Wow! Ang lalim! Ayan. So, ano pala ang masasabi mo sa mga tao na aspiring, na gusto maging parte ng, maging beauty queen din? Just be yourself and be confident in everything that you do. Maniwala ka lang kasi alam ko po na sa sarili ko, as based on my experience, nagdaan din po ako doon. Sobrang nawawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili ko kapag may mga taong hindi nagtitiwala sa akin, hindi naniniwala na kaya ko yun. Pero pag ikaw sa sarili mo, maniniwala ka, magagawa mo kung ano yung gusto mong gawin. To my fellow marketista, if you have a dream, just strive for it and be yourself. Yun. So, Sheena, eto naman, after mong gumraduate, ano ang pinaka binabalak mo o dreams mo? Isa po talaga sa ultimate dream ko is maging Miss Universe someday. Gusto ko po kasing maging katulad ng idol ko po na si Miss Venus Ra, which is the Miss Universe 2014. So, with that, so talagang lahat ng mga pwede mong masalihan na contest, sasalihan mo? Possible po, pero po gusto ko po yung sasalihan ko po kasi gusto ko by step po siya, hindi po yung tatalon agad ako sa Binibining Pilipinas kasi alam ko na po sa sarili ko kung pwede na po ba ako doon o hindi pa. Hi, gusto ko lang pong batiin yung parents ko sa Cavite na nanonood po ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa inyo na sinuportahan niyo po ako throughout this competition and gusto ko rin pong bumati sa mga marketista na sumuporta sa akin. Turn around, then Now and then I get Ayan. So, grabe itong araw na to, no? Oo, ang saya. I never expected to be this hyped up about an amusement park. Sobrang close natin ngayon. Ayan. Anyway, guys, nag-enjoy ba kayo sa aming adventure dito sa Treetop Adventure Subic? Guys, next week ulit, more Subic adventure and more fun, laughter and excitement. Dito lang yan sa 30 minutes na show sa Pinoy Extreme Channel. Walang iba kundi ang Sam? and Mart Show!